Ij'al ma'allah ilahan akhar. Huwag na huwag mong itatambal si Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang Diyos-Diyosan. Ito ang pinakamahalaga, mga kapatid, na utos. Kaya nga inuna siya. At hindi tayo nagtatambal, alam natin yun. Kaya nga umayaw tayo doon sa pananampalataya natin dati. At pinanggap natin sapagkat nandito ang mga bakas ng tunay na relihiyon. Particularly itong Hajj. Sisimulan ko muna kahit 3 lang ng mga bakas. Ayaw ko naman maubos yung oras. Mayroon pa ba yung sala ng Isya? Malay pa ba? Malay pa, Ustad? Okay. Tingnan natin yung kahit 3 lang ng mga bakas. Particularly yung sala o yung fasting at ang Hajj. 30 minutes. Okay. Kung titignan natin, mga kapatid, unahin natin, particularly fasting muna. Ang fasting na ginagawa natin, magtataka kausapin mo ang isang Kristiyano kung banggitin mo mula sa kanyang Biblia ang fasting na ito. Kung hanapan ka ng dalil kahit paano mayroon tayo. Chapter 2, Suratul Baqarah na Quran, verse 183. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Very famous ang aya, alam natin lahat. Tayong mga mananampalataya, ka na kataas-taas ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tinagubilin sa inyo ang pag-aayuno katulad din ng tagubilin sa mga naunang pamayanan kaysa sa inyo upang magkaroon kayo ng tapo. Ginagawa natin ito, mga kapatid, sa ikasyam na buwan. Tama ba? Sa paraan kung paano ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, napakalinaw. Crystal clear, ika nga. Globally Muslim, may pagkakaisa. Akalain ba natin, mga kapatid, na nasa Biblia nila sa Jeremiah 36:9 Old Testament, na ang pag-aayuno ng unang mga panahon ay sinasagawa rin nila sa ikasyam na buwan. Kita ninyo? Kaya ang fasting na ito na ginagawa natin pag umabot ang Ramadan o ikasyam na buwan sa lunar calendar, ay ginawa na rin ng mga naunang mga pamayanan kasi nasa Baqarah 183. Diba? Na ipagtagubilin din, na obliga rin yung mga naunang henerasyon kaysa inyo. Sakto nun, kung nag-fasting na sila noon, pinagpa-fasting din tayo ngayon. Makikita mismo sa Biblia nila ang pag-aayuno sa ikasyam na buwan. Wala nga lang silang pattern, walang modelo, kaya nagkakawintang sila sa fasting nila. Kaya kung hamunin mo isang Kristiyano, kung nagpa-fasting sila, yes, 3 days, 1 day, mahal na araw, hindi ka kain ng baboy pero pwedeng isda, fasting ka pero pwede kang atawindang. Ang tawag namin sa kanila ay self-workers minsan, pero hindi natin kumbaga hindi natin paprangkain naman, mga kapatid. Tayo lang naman, kaya ko sinabing ganun. Para malaman natin na yung balik Islam dyan na bago, ayaw kung matulad ka doon sa mga nakaraan. Nag-Muslim siya, nag-Hajj na siya, nag-Umrah, nag-fasting. Pagdating sa Pilipinas, nagbalikwas na sa Islam. Hindi na balik Islam. Kung titignan natin, naririnig niyo pa ako, mga bro? Malinaw pa kasing kanina? Alhamdulillah. Okay. Kung ang fasting na itong ating ginagawa, mga kapatid, bilang isang simbolo, isang bakas ibig sabihin, isang termino Tagalog na palatandaan. Kumbaga mancha, bakas hindi natatanggal. Bakit? Sapagkat ang bakas na ito ay ginawa na ng mga naunang propeta o mga henerasyon. At ipinagpatuloy na ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kalooban ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Sapagkat ang propeta Muhammad peace be upon him ang isinugo para sa henerasyon nating ito.
Hindi nga ba lagi nating naririnig na kahit anong ginagawa natin sa pananampalataya natin ngayon ay walang iba kundi pagsunod natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi nga ba sabi na sa atin ng mga kakristiyano natin dati, kung umayaw kayo sa rebulto, sa pagsamba sa Diyos ng tampulang sandamutal ng mga rebulto, bakit kayo nagbalik sa pagsamba sa Diyos na may tampulang kahon na itim? Paano nyo ngayon sasagutin? Matatamimi ka na rin. Bakit? Hindi ka kasi nag-aaral. Ay hindi, sorry. Pinaparinggan ko ba yung mga sulputers na pagka may gusto lamang sa Islamic Center bago pumunta kasi gusto niya? Kapag wala nang gusto, hindi na pumapasyal sa Islamic Center. Bro, ayaw kong masaktan sila, baka mabugbog ako sa labas. Ayaw ko nang mabugbog sa labas sa akin. Wala akong pinariringgan ha, mga kapatid. Okay? Ang atin lang, sinasabi natin yung realidad. Kasi, kumbaga, susulpot-sulpot lamang yung ating mga kapatid sa Islamic Center. Kasi alam niyo mga kapatid, kapag hindi po kayo dumadalo o pumupunta sa Islamic Center, malungkot po kami, malungkot po yung pamunuan dahil hindi nyo kami binibisita, tama ba? Panapanahon lang ba kapag matapos na ng Ramadan, nandun na naman pag Ramadan, yun lang. Kaya mga kapatid, okay, punta tayo sa pangalawang Sai, kahit pa paano may tatlo ka ako. Yung una yung fasting, okay? Hindi natin ginagawa dahil nasa Quran, kundi nasa Biblia. Okay. Nandun sa pangalawang napili natin ay kitawag na sala. Okay, alam natin itong sala kahit di na natin sasaysayan. Nasa Quran ng utos. At sinabi ng propeta sa isang hadith, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Magdasal kayo kung papaano ninyo ako nakita sa aking pagdarasal na apakalinaw mga kapatid. Kaya globally na Muslim nagsasala na pari-parehas yung ginagawa. Tama ba? Ang akala ng ating mga dating kapananampalataya na nagsasala rin daw sila, hindi kayo papayag. Na yung sala na ginagamit natin sa Arabic terminology ay gagamitin din nila, hindi pwede. Ang sala, vice versa, hindi pwede. One-sided ang sala, for Muslim lamang. Sapagkat ang sinasabi ng mga Kristiyano na pagnalangin nila na itinasalin nilang sala, yun lamang yung dua sa ating mga Muslim. Ang dua, magdasal ka, manalangin ka kahit nasaan ka man dyan. Tama ba mga kapatid? Nagmamaniho ka, nagluluto ka. Anong ginagawa mo? Nagdidikir ka, nagdudua ka. At dua huwal ibada, uwi ka ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Naakala ng mga Kristiyano ay nagsasala na rin daw sila. Ang sala, alam natin, mayroon siyang takdang oras at piling gawa at napiling salita. Isinasagawa 5 beses maghapon. Kahit anong lingwahe mo ay magkakaisa tayo ngayon, isinasagawa ang sala sa lingwaheng Arabic. Pinagkaisa tayo ng sala mga kapatid. Ngayon, ginagawa ba natin ito dahil nasa Biblia nila? Hindi. Nasa Quran, pinag-utos kay Propeta Muhammad, peace be upon him, inilaborate ng kanyang hadith. Nasa Biblia rin naman. Tignan nyo. Ginawa ng mga propeta. Si Abraham bilang father of the nations o father of faith, sa 17:3 ng Genesis, pag siya'y magdasal ay tumitira pa sa lupa. Sa panahon natin ngayon, kahit may carpet, lupa kung ituring yan. Bakit? Inaapakan natin eh. Nangyari sa panahon ng mga propeta, una-una walang carpet. Kaya sinabi na tumitira pa o sumusubasog sila sa lupa. Sino ang nagdarasal na tumitira pa sa lupa ngayon? Muslim, tama ba? Mayroon din sa MCGI yung ADD ang dating daan. Kaya pag sinabi nila, nagpapatira pa rin kami. Paano mo naman sagutin? Ba't hindi sila nagkaisa? Sinong propeta na sinusunod nila? Good for ADD lang sa isang tikta. Pero sa ating mga Muslim, lahat ng Muslim nagpapatira. Pakatulad ng sinabi ng Biblia nila na si Abraham, father of faith, father of the nation, ay nagpapatira pa kung magdasal. Pangalawa, si Propeta Moses sa Exodus 34:8, Old Testament, siya ay nagpapatira pa rin sa dasal. Coincidence ba?
na nasa Biblia nila, ginawa ni Moses, ginawa ni Abraham, nagpapatira pa sa dasal. Maging si Aaron, sa Números 20, versikulo 8, kung hindi ako magkamali. Si Propeta Joshua, sa chapter 7, verse 6. Si Propeta Jesus sa New Testamento, 26:39 ng Matthew, kung sila'y magdasal ay nagpapatira pa. Coincidence ba sa turo ng Islam? Hindi, sapagkat ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nasahanay siya ng totoong mga propeta. Sinabi ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 22 ng Quran, Suratul Hajj, verse 77 hanggang 78. Ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Hanggang sa isa pang ayat kung saan ang relihiyon nito ay relihiyon na ni Propeta Abraham. At sabi ng kataas-taasan, kayong mga mananampalataya. Kung ibinibilang ang ating mga sarili na mananampalataya, anong kasunod na sugnay? Magsipag-yuko kayo. Kung yumuyuko tayo, magsipagpatira pa kayo. Gumawa kayo ng pawang kabutihan. Hindi ba kabutihan ang ginagawa natin? Sa pagod natin, kat di tayo natutulog, kat gutom. Hindi nga ba kabutihan ang mga ito? Magsigawa kayo ng pawang mga kabutihan upang kayo ay mga tagumpay. Alhamdulillah. Ipinasakaawa subhanahu wa ta'ala natin ang lahat ng ito. Ginagawa natin, party natin, at ang tagumpay alam ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo yung mga tao na sinasabing tikit alone. Tikit alone, Tagalog ng faith alone. Ayaw natin yun kasi sa atin, faith plus action. Kung maniwala ka, dapat mayroong kalakip na gawa. Tama ba mga kapatid? Inayawan na natin yung pikit alon na pananampalataya na sa paniniwalang ipako ang isang Jesucristo, tubusin ka sa kasalanan, wala kang gagawin. Maniwala ka na lang. Kung ganun lang ganun. Maniwala nga lang yung kriminal at yung mabuting tao, tapos parehas na maligtas. Hindi naman siguro ganun kadali mga kapatid. Kaya gumagawa tayo sa kung anong ipinag-utos ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala, sa kung paano sinabi o ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, particularly ang Hajj na ito, ang sala natin o fasting, sala at saka Hajj. Isa pa mga kapatid, bago natin itakal yung Hajj na nasa Biblia, yung pilgrimage, yung wudu, bilang bakas ng tunay na pananampalataya, maaari mo itong gamitin para sabihin sa kaibigan mong Kristiyano, pamilya mo, mahal mo sa buhay, na yung wudu na ginagawa natin sa Islam ay nasa Biblia nila mismo. Sa Exodus, kung may Google kayo, baka sabihin nyo, o tinatambahan lang natin. Exodus, chapter 40, verses 31 and 32. Basahin ninyo dyan sa kahit anong salin. Pero kung bumasa kayo ng biblical na mga salin, isa lamang kunin ninyo. Nire-recommenda ko yung ADB, ang dating Biblia. Minsan natatawa ako dahil ang dating Biblia pero 1905. Ano yung naging dating Biblia? 1905 lang lumabas. Wala pang uhig na binabalikan. Exodus 40, 31, 32. Anong sinabi doon? Ipinag-utos kanino? Kay Moses. Kaya Aaron at kanilang mga anak, mga kasamahan doon na nagsisipaghugas sila ng kanilang kamay, ng paa at ng mukha bago sila pumasok sa tabernakulo at sumusubasub sila sa dambana. Sino ngayon kapag naabutan ng oras ng sala ay naghuhugas ng kamay, ng paa, ng mukha at pumapasok sa masjid at sumusubasub din sa sahig? Nagkataon ba na ginagawa natin ay nasa Biblia mismo nila? Puro tanggi lamang yung mga taong ito. Pero alhamdulillah, ang gabay na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang atin lang, chapter 36 ng Quran, verse 17, wika ng kataas-taasang Allah, wa ma'alayna illa al-balagul mubin. Ang sa atin lang ay iparating ang mensahe ng Islam. Ano ba sabi ng kataas-taasang Allah kay Propeta Muhammad? Ballig ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballagta